Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Bago po ang lahat, ako po ang iyong lingkod ngayon na walang iba, Haring Roger Pagumpana. At nagpapasalamat at humihingi po ako kami ng gabay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Riambonanza. At sa aming mga mahal na nanay na nandyan po kayo ngayon sa templo, no? At ganoon din sa aming mahal na Pangulo na walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming presidente o president sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Sang mapagpalang oras po, mahal na Prinsipe. At ganoon din sa aming Haring Adolfo Riambonanza, na siya po ang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management and Corporation. Sang mapagpalang oras po, Hari. So sa lahat ng mga hinirang ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonanza, mula sa mga 12 apostoles, no? Kabilang na po ang aming regional director sa region to, walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom. Isang mapagpalang oras po sa iyo, Hari, lalong-lalo na po sa iyong mahal na Reyna, na walang iba, Reyna Rose Padillo Ligotom. Sa mapagpalang oras po, Reyna. Sa lahat ng mga provincial leaders, sa lahat ng mga municipal leaders, at sa barangay leaders, down to puro leaders, no? Sa loob ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nanonood ngayon sa programa ng aming mahal na dakilang guro tungkol po sa kaharian ng Diyos, no? At muli ako ay nagpapasalamat sa aking mga kapatid nandyan ngayon sa Province of Quirino, walang iba, Haring Rubel Baltasar, no? Haring Gerson del Rosario, Reyna Merly Baltasar, at si Reyna Shirley del Rosario na nandun sa bansang London. Sa mapagpalang oras po sa inyo. Ganon din po sa aming kapatid, Prinsesa Claribel Baltasar. Sa mapagpalang oras po, Reyna. So, sa lahat din na mga kapatid ko na nandyan po sila ngayon sa bayan o sa Santiago City, na nakatira, no? Na walang iba, Haring Ramil Tadya, at saka si Reyna Gloria De Leon, at si Reyna Marites Saldivar. So, isang pagpalang oras sa inyo lahat. So, sa gabing ito, at tatalakayin po natin yung pinasukan po sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, na ayon po sa sinabi ng ating prinsesa kanina, no? Na kung ating isipin,
sa oras na ito ay talagang walang ibang kilala, no? Sa lahat, lalong-lalo na po sa mga tao na si Jesus lang daw ang Diyos, no? Pero kung ating talastasin at isipin na kung ating tanungin, sino kaya ang nauna sa lahat? Si Jesus ba o si Adam? Yan lang po ang katanungan. Kasi base sa lahat ng ating napakinggan na walang ibang Diyos maliban lang ni Panginoong Hesus. Pero ang katanungan ko po ay sino ba ang nauna? Si Jesus na siyang Diyos na kilala sa lahat or si Adam na pinili din ng Diyos? So ibig sabihin na kung ating isipin, Diyos pa rin si Adam. Kasi pinili ba ng Diyos? Kaya nga natawag siyang anointed one. Na doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga siya po ang nagpangalan sa lahat ng ginawa ng Diyos. Sapagkat kung wala si Adam at hindi natin nalalaman yung mga bagay na ating nakikita sa ngayon. No? So ibig sabihin, si Adam ay Diyos pa rin siya. Pinili na doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Na may laman at may katawan. Katulad din sa pagpili ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ang pang-60 na generation. Na doon pumasok ang kabanalang Espiritu ng Diyos upang ituloy, no, yung kaharian ng Diyos na upang siya'y maghari sana sa buong daigdig. No? Kaya nga, kung ating isipin na kung ating babasahin po dito sa banal na kasulatan, ayon po dito sa 1 Corinto 15, ayon po dito sa 1 Corinto 15, ayon po dito sa Uno Corinto 15. Korintay 5 hanggang Korintay 8. Halika nga anak, hindi ano po yung cellphone mo.
1 Corinto 15, 45 hanggang 48. Okay, basa mo lang. Ba't wala dyan sa cellphone mo? Ayon po dito sa banal na kasulatan sa 1 Corinto 15, 45 hanggang 48 yan, na yung unang Adam na gawa sa lupa, no? Ay siya'y babalik sa lupa. At ang ikalawang Adam ay gawa sa espiritu, ibig sabihin tagalangit, no? Gawa sa espiritu. So, kung ating isipin mabuti, hindi lang pala, no, isang Adam ang binanggit sa banal na kasulatan. Dalawang Adam ang binanggit. Isa sa tagalupa, at isa din dito yung tagalangit na gawa sa espiritu na magbibigay buhay. So kung ating isipin na tinalakay ng ating prinsesa kanina, 89, no? Human place. Ibig sabihin, 89 katao na mayroong katawan, na may laman, na doon pumasok ang kabanalang Espiritu Santo ng Diyos. So, yan po ang ating isipin mabuti, no? Kasi, kung ating tatalakayin sa banal na kasulatan, na ayon po dito sa Isaias 41:4, no? Isaias 41:4. So ganito po ang sinabi: sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi? Mula ng una, akong Panginoon, ang una at kasama ng huli, ako nga. So yan po yung sinabi na kung ating isipin, yung una at yung huli, siya pa rin. Bakit? Kasi siya yung gumawa at yumari ng mga salit-saling lahi. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ating isipin, ang programa ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos. No? Kaya nga, yung unang kaharian na doon sana itayo ng Diyos ang kaharian sa panahon ni Adam, no? Doon sa Eden. Kasi yan yung pangako, no? Part of Eden. Kaso lang, dahil may nagkasala si Adam, kaya pinalabas, no? Pinalabas si Adam doon sa Eden. At saan siya ipinunta? Doon sa Mesopotamia.
Kaya doon sa Mesopotamia, doon sinabihan o doon sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong pawis ay kakain ka. Bakit? Dahil nagkasala man si Adam. Saan siya nagkasala? Doon sa pinagbabawal ng Diyos na kainin. Saan siya nagkasala? Doon sa kanyang asawa, no? Asawa. Kasi doon sa kay Eva, doon siya natukso ba? Natukso. Kumbaga, halimbawa sa isang anak, no? Sabi mo ng anak mo na babae, anak, huwag ka munang mag-asawa, mag-aral ka muna. Di ba bawal yon? Pinagbawal mo sa kanila o sa anak mo. Ngayon, hindi na pa nakapag-graduate, nag-asawa na. Ang tanong, hindi ka kaya magagalit? No? Ganon yon ang nangyari kay Adam. Bakit? Nag-asawa sila sa wala pa sa panahon. Bakit? Ano bang taon ang ibinigay ng Diyos kay Adam bago sila mag-asawa? 1,000 years. Kung nasunod sana ni Adam yung kagustuhan ng Diyos, hindi sana nawala yung kaharian ng Diyos, yung unang kaharian, no? Sa panahon ni Adam. Yun ang unang kaharian. Kasi nandoon tumira ang Diyos sa part of Eden. Kaya nga, yung Eden, binago ng Diyos, naging paradise lost, ibig sabihin, walala, binago, kaya naging Mesopotamia. Ngayon, doon tumira si Adam. Kaya dahil sa kasalanan, pumili pa rin ang Diyos sa mga anak o lahi ni Adam. Kaya nga ayon sa ating prinsesa Charmisis kanina na mula Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalil, Harid, Enoch, Matusala, Lamik hanggang kay Noah. No? Mula kay Noah, Sem, Arpaksad, Sira, Eber, Peleg, Rio, Sirog, Nahor, Tari, hanggang kay Abraham. No? Yun ang nilalaytayan ng banal na espiritu na may katawan at may laman. Tao ba? Kaya, doon sa panahon ni Abraham, dahil siya ay taga Eden o Mesopotamia, sinabihan sa Diyos. Anong sabi? O ano ang pinangako sa kanya ni Abraham? Puntahan mo yung lupang pangako. Isipin mo ang ginawa ni Abraham na paglakad mula Mesopotamia hanggang doon sa pangakong lupa. No? Pangakong lupa. Kaya nga, yung programa ng Diyos ay talagang, kung ating isipin, 89 katao ang pinasukan. No? Hanggang sa panahon ni Kristo ng ating Panginoong Hesus, pang 60 na generation. No? Doon pa rin. Sa panahon ni Kristo, nangako pa rin ang Diyos. Saan? Doon sa bansang
Israel. No? Sa bansang Israel. Sapagkat yun ang pinili na naman ng Diyos. No? Pinili ng Diyos ang Israel. Bakit? Sapagkat yan pa rin ang luklukan, tirahan ng Diyos. Ayon po sa mababasa sa Jeremias 3:17, na ayon po sa sinabi ng Diyos, sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad paman sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. So, ibig sabihin, ang bansang Israel, kung ating isipin, ang pinakasintro po dyan, yun ang Jerusalem. Katulad ba sa bansang Pilipinas? Ang pinakasintro sa bansang Pilipinas, yung Manila. Kaya yung sintro ng Jerusalem ay Israel, yun ang Jerusalem. Kaya doon tumira ang nakilala sa lahat ng mga tao na walang ibang Diyos maliban ni Panginoong Hesus. Kaya nga, nung dumating na ang tagapagligtas o Mesiya sa isang bansa, ang tanong, tinanggap ba ng mga tao si Hesus o ang ating Panginoon? Yan po lang ang tanong. Tinanggap po ba? So, hindi tinanggap. Bakit? Nung nangaral na ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mabubuti ng kaharian ng Diyos, ito na. Hindi tinanggap ang dala ng ating Panginoong Jesucristo. No? Na imbis siya ang pinili ng Diyos upang maghari na naman doon, upang matuloy lamang ang plano ng Diyos sa daigdig, na may tatayong hari, sapagkat ang programa ng Diyos ay kaharian ng Diyos. Hindi naman matawag na kaharian ng Diyos kung walang uupo na isang hari. Kaya kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang kanyang kalagayan o katayuan? No? Siya po ay Diyos. Siya po ay hari. No? Siya po ay pastor. Pero ang tanong, nasubukan ba ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na maging Diyos kahit man lang isang minuto? O nasubukan ba kaya ng ating mahal na Panginoon na umupo na bilang hari kahit man lang isang minuto? So hindi nasubukan, bagkos anong ginawa, no, ng mga tao ay kanilang hinuli, kanilang pinurusahan, at higit sa lahat, hindi pa sila nasiyahan, ay kanila pa itong ipinako sa cross. Kaya nga yung pangakong lupa na siyang pinadalhan ni Abraham, sapagkat siya po ang ama, no, sa lahat ng mga bansa. Kaya nung dumating na yung
Mesiya na tagapagligtas na walang iba si Panginoon Kristo. Dala niya ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan niya pinahayag? Doon sa lupang pangako. Bakit lupang pangako? Yan po yung Kanaan. No? Na doon pinapatunayan, no, ni Abraham hanggang kay Jacob sa Israel, no? Kaya nga nung ipinahayag na ang mabubuting balita, sapagkat yan po ang dala ng ating Panginoon Kristo. Kung ating babasahin po yan sa banal na kasulatan, ayon po sa Lucas 4:43. No? Ayon po sa Lucas 4:43. Na dapat ko namang ipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa mga bayan at nayon, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, ibig sabihin mga kapatid, ayon po sa sinabi ng Diyos tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, ang tanong, tinanggap ba ito? So, hindi tinanggap. Saan niya ipinahayag? Sa mga bayan at nayon. Kaya nga kung ating bigkasin ang salitang kaharian ng Diyos, ayon po sa mga nalalaman ng mga tao ngayon, pag binanggit po natin ang kaharian ng Diyos, agad po yan ituturo doon sa taas, no? Sa taas ng langit. O di kaya dito rin sa puso ng tao. Pero kung ating isipin, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Kristo na dapat ko namang ipangaral ang mabuting balita sa kaharian ng Diyos. Saan? Sa mga nayon at bayan. So, ibig sabihin, wala doon sa taas at wala din dito sa puso ng tao, kundi nasa isang bansa. Bakit? Isang bansa lang naman ang lugar na nandoon si Panginoong Kristo nakatira. Saan yun? Sa bansang Israel. Sa lugar ng Jerusalem, sapagkat yun ang pinili ng Diyos. Tirahan ba? Tirahan ng Diyos. Kaso lang, hindi man tinanggal si Panginoong Kristo. Kaya yung Jerusalem, na siyang tirahan sana ng Diyos, na doon siya maghari, kung ating babasahin sa Lucas 13:34, ay ganito po ang sinasabi hanggang 35, ay ganito po ang sinabi. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propita at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang iniibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. So ano ang sinabi ng Diyos? Narito sa inyo'y iniwan walang anuman ang iyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumamparito sa pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, umalis
ang Diyos. No? Umalis ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung binanggit natin kanina na 89 human place na doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos, na sana doon sana sa mga lahi pa rin. Kasi sinabi ng Diyos, sino ang yumari at gumawa ng mga saling-saling lahi? Akong Panginoon, ang una at huli. Ako nga. Kasama ng una at huli. Ako nga. Kaya, si Panginoong Kristo na siyang pang-16 na generasyon, yung pagpili ng Diyos sa Kanya, na sana hindi pa rin maibigay sa iba. Ang tanong, wala mang asawa, no? Walang anak. Kaya, pumili pa rin ngayon ang Diyos ng may katawan na may laman. No? Pumili pa rin siya na mula kay Kristo, Panginoon Kristo, hanggang sa aming mahal na dakilang guro. Sapagkat yung unang Adam na gawa sa lupa ay babalik sa lupa. Ngunit yung ikalawang Adam ay gawa sa Espiritu na magbibigay buhay. Kaya mula kay Panginoong Kristo hanggang kay mahal na hari, Pilimo Ondok Riambunansa, doon pa rin nagtalaytay ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Pinili ba ng Diyos? Kristo, ibig sabihin. Pag binanggit ang Kristo, yan po ay hindi Tagalog na salita, yan po ay Hebrew. Kristo, ibig sabihin, pinili ba or pinahiran ng langis. Kaya, yung banal na Espiritu Santo ng Diyos na may laman at may katawan na pumasok doon sa aming mahal na dakilang guro, mahal na hari, Pilimon Ondok Riambunansa, na pinapatunayan din niya na kung ano yung istorya sa una hanggang sa paglipat ng Diyos, sa pagpili na naman ng Diyos ng isang kaharian, isang bansa na doon itatayo na naman muli ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kung ating basahin po yan sa Daniel 2:44 na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian, ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Kaya doon sa panahon na nangaral ang ating Panginoong Kristo sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, sa paglipat doon sa isang bansa, kasi sinabi ng Diyos, aalis na ako sa inyo, sabi ng Panginoong Kristo, at hindi nyo na ako makikita. Kung ating tatanungin ang ating Panginoon, saan ka po baga pupunta? Kasi aalis No? Ngayon, nagbigay siya ng direksyon. No? Nagbigay siya ng direksyon. Anong direksyon ang binigay niya? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Ayon po dito sa Isaias
24:15 ay ganito po yung mababasa. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. So, ibig sabihin, sino bang ating nakilala na Diyos sa Israel? O sa Jerusalem? Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Umalis siya. Ang tanong, nung umalis ba siya, yun pa rin ang katawan ng pag-alis? Hindi. Yung Espiritu Santo ng Diyos, yun ang umalis sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Umalis. Bakit? Kasi pumili siya ng may laman na may katawan. Umalis. Pero dala pa rin niya ang pagka-Diyos. Kasi sinabi sa banal na kasulatan dito, Diyos ng Israel. Ngayon, umalis naman doon. Nandoon na sa silanganan, sa mga pulo pa naman ng dagat. Isa natin hahanapin doon. Lalong-lalo na sinabi ng Diyos, ayon po sa mababasa sa Matthew 21, na ang talata po niya ay 43. No? O kahit 42, itaas po natin. Ayon po dito sa Matthew 21, 42 hanggang 43. Sabi sa kanila ni Jesus, no? Kailan bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil? Tandaan po natin ang batong itinakwil na nagtatayo ng gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. No? So kung ating isipin yung itinakwil, sino ba yung itinakwil doon sa Israel? Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Kaso lang ginawang pangulo sa panulok. Bakit? Maghanap tayo ngayon kung saan natin makikita yan na ginawang pangulo sa panulok. No? Ginawa bang rebulto? No? Na kagilagilalas sa ating mata. Na kung ating ipagpatuloy na basahin, mga kapatid, ayon po sa ayon po sa 43, no? Kung ating basahin, kaya nga sinabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, isipin natin, sabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Na kung saan, sabi ng Panginoon, na yung batong itinakwil ay ginawang pangulo sa panulok. Saan? Doon sa isang bansa. Kasi sinabi niya, alisin ko sa inyo ang kaharian. Saan ba yun? Sa Israel. At pagkatapos, saan niya ibinigay? Doon sa isang bansa nga nagkakabunga. So, isipin po natin ngayon kung saan bansa. Kaya nga sinabi niya, Matthew 6:33, na
Kung ating babasahin po yan sa Matthew 6:33, ay ganito po yung mababasa. Ayon po sa 33, no? Anong sinabi? But seek the first of the kingdom of God in His righteousness, and all things, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, kung ating babasahin sa Tagalog na tapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang maidaragdag sa inyo. So, ibig sabihin, pinapahanap muna ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ano yung punto doon? Bakit pinapahanap ng Diyos? Kasi ganito po, mga kapatid, hindi man maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Kaya sabi ng Diyos, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian. Bakit? Pag nahanapan natin, doon natin matagpuan ng ating Panginoon. Sapagkat ayon nga sa itinuro sa amin na aming mahal na dakilang guro na hindi yan maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Sapagkat siya po ay maghahari. Kaso lang, ibinigay niya ito sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya, hanapin natin ngayon, ano kayang bansa? Sabi ni Propeta Isayas, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan po? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Sabi ni Panginoong Hesukristo, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So, ibig sabihin, may direksyon ang paghanap sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo maghanap doon sa taas. Kasi wala man tayong nalalaman na mayroong mga alagad ng Diyos na nanggaling doon sa taas ng langit, bumaba sa lupa at ipinangarap po ang kaharian ng Diyos na doon nga. Saan po nagsasalita ang mga pinili ng Diyos? Lalo-lalo na po ang mga apostolis ng Diyos. Sa isang lugar lang po. Saan? Bansang Israel. Kaya nga, yung kaharian ng Diyos na ibinigay niya sa isang bansa ay kailangan gumamit pa rin siya ng may laman na may katawan. No? Na mula kay Panginoon Jesucristo hanggang dito sa pang-89 na walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na hari, Pilimon Ondok Rian Bonanza. Bakit? Sapagkat, ano yung pattern? No? Kasi, history repeat itself man. No? Kung ano yung nangyayari ng una, ay siyang mangyayari ngayon. Ayon po yan sa Ecclesiastes 1:9. No? At tinahanap na ng Diyos ang nakaraan na. So, ibig sabihin, kung ano yung dala ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, pagdating din dito sa isang bansa na pinangakuan ng Diyos, na doon niya itatayo muli ang kanyang kaharian na ni kailanman ay hindi na magigiba, ay kaharian pa rin ng Diyos ang pinapahayag. Kasi hindi naman yan magkaiba. No? Kaso lang, mayroon nang siyang ibang katawan. No? Gumamit siya ng ibang katawan. Na may doon niya ipinasok ang banal na Espiritu Santo. Doon ba pumasok ang banal na Espiritu Santo upang ipapahayag muli yung nawala o natapos doon. No? Kasi natapos na.
doon sa bansang Jerusalem ang istorya ng Diyos. Kasi wala na doon. Wala na. Nasaan na siya? Nasa isang bansa na ngayon nga nagkakabunga. Nasa bansang sila, nasa malayong silangan na. Ngayon, kung maghanap tayo, isang bansa lang naman ang sinabi. Ipalagay natin ngayon, 300 nation of the world. Isang bansa lang doon ang hanapin natin. Hindi naman napakahirap. No? Kaso lang, madaling malaman. Bakit? May direksyon ibinigay ng Diyos. Unang-una, sinabi ni Propeta Isaias, doon sa malayong silangan, sa mga puno ng dagat. Ngayon, pangalawa, sinabi ng ating Panginoon Kristo, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngayon, anong bansa ang nagkakabunga? I-research natin. Hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo, ayon po sa itinuro ng aming mahal na dakilang guro, walang ibang bansa na pinili ng Diyos, kundi ang bansang Pilipinas. Bakit nasabi ng bansang Pilipinas? Kasi sundan po natin ang direksyon na ibinigay ng Diyos sa paghanap sa kaharian. Sabi ng Diyos, isang bansa nga nagkakabunga, na doon itinapon ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Tanong, saan ba makikita ang kanyang larawan? Ngayong batong itinakwil na ginawang pangulo sa panulo. Papasok tayo sa mga malalaking simbahan, nandoon ang mukha niya. Saan nakalagay? Doon sa sulok. Kaya, napakadaling hanapin kung sundan lang natin ang direksyon na ibinigay ng Diyos. Kaya, pagdating doon sa isang bansa, gumamit siya ng pang-89 na generation. 89 home and place. Dito na sa panahon ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok yan. Kaya nga, kung ano yung plano ng Diyos nung una, na magtayo ng kaharian ng Diyos, ipapahayag ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, kailangan dito sa bansang Pilipinas, mapaihayag din ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Kasi yan po ang dala ng Diyos. Ngayon, mag-research tayo, sino lang ang nakapag-rehistro sa the kingdom of God? Walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Yambunansa. Kaya nga, nandito kami upang ipapahayag namin yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Kasi, ang Bible, ayon po sa itinuro ng aming mahal na dakilang guro, supremo po namin sa kaharian ng Diyos, ay ang Biblia mayroong nakatago po dyan. Ano ang nakatago? 4 factors in the Bible. Unang-una, propesya. Pangalawa, yung history. Yung pangatlo, yung mathematics. At yung pang-apat, yung science or siyensya. Yan po ang nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Kung hindi ka gagamit ng 4 factors in the Bible, hindi mo masumpungan yung pinapahanap ng Diyos na kaharian. Ngayon, sinabi ng Diyos, nasa isang bansa na nagkakabunga. So, tingnan natin, sino yung nagsigaw sa kaharian ng Diyos doon sa isang bansa. Kaya nga sinabi ko mag-research tayo kung anong bansa na doon isinigaw ang kaharian ng Diyos. Na buhat ng inalis doon sa Israel at ibinigay sa isang bansa na kailangan marinig din natin
mapakinggan po natin ang programa ng Diyos doon sa isang bansa tungkol sa kaharian ng Diyos. Wala namang iba ang nagsigaw sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na dakilang guro lang, mahal na Haring Pilimon Undok Liambunansa. Saan niya pinapatunayan? Dito lang, sa bansang Pilipinas. Bakit? Kasi dito nagkakabunga ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos ng Israel. No? Kaya nga sinabi ni Propeta Isaias, luwalhati ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Ngayon, ang bansang Pilipinas ba, tanong ko po sa inyo, hindi ba yan nasa silangan? Sa mga pulo ng dagat? Kahit i-research po natin, nasa mga pulo ng dagat yan, sa malayong silangan. No? Kaya, dito yun lang po maririnig yung programa ng The Kingdom of God sa bansang Pilipinas. No? Na kung ating isipin, wala namang iba, no? Na lugar na nalalaman natin na mayroong nagsigaw pa sa kaharian ng Diyos. Kundi dito lang sa bansang Pilipinas. Kasi dito itatayo muli ang kaharian ng Diyos. Nga pumili ang banal na Espiritu Santo ng may laman at may katawan. No? Na yung una ay gawa sa lupa at yung pangalawa ay tagalangit. No? Nagawa sa Espiritu na magbibigay buhay. So, speaking po sa magbibigay buhay, no? Ngayon po sa panahon, no? Na walang iba na nagsigaw sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na dakilang guro. Na siyang pang 88 na generation, no? Na may laman at may katawan. Kaya, kung ating isipin ng mabuti, na paano maibigay yung buhay na walang hanggan, sapagkat kung ating basahin po sa banal na kasulatan ayon po sa Revelation sa 21, Revelation 21:4. Ayon po sa Revelation 21:4, kung ating babasahin, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. So, sino ngayon ang magbigay? Kasi sabi ng Diyos, alisin niya ang kamatayan. Na una, yung luha, dalamhati, kamatayan, at hirap pa man. Kaya, gumawa ang Diyos ng programa. No? Paano makikilala ang bansang Pilipinas kung walang ipapakita ang Diyos na kayamanan? No? Paano maibigay yung sinabi ng Diyos na aalisin niya ang dalamhati, pananambitan man, kamatayan at luha at hirap pa man?
Dahil dito sa tinutukoy na ang ikalawang Adam nagawa sa espiritu na magbibigay buhay. No? Kaya nga, isipin po natin doon sa binanggit ng 89 human flesh na may laman at may katawan. Na walang iba, ang pang-88 na may laman at katawan ang aming mahal na dakilang guro, mahal na hari, Pilimon Ondok Priamburansa. Yan po yung talinghaga. No? Talinghaga na doon nakatago. Ano ba yung nakatago doon? Kung ating isipin, 89 human flesh, ibig sabihin 89 katao na may laman at may katawan. Kaya yung yung unang Adam nga gawa sa lupa at ang kanyang katawan ay babalik sa lupa. No? At ang kalawang Adam ay gawa sa espiritu na magbibigay buhay. Kaya dalawa ang kinuha na takim ng aming mahal na dakilang guro, mahal haring Pilimon Ondok Priamburansa, sapagkat hinihintay niya ang tamang panahon sa pagpili, no, na may katawan at may laman. Kaya nung nagpahinga ng aming mahal na dakilang guro, mahal haring Pilimon Ondok Priamburansa, upang sa ikatupad ng plano ng Diyos, no? Ito ang sekreto na doon ibinigay, no? Yung pang 89 human flesh, walang iba, ang aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riamburansa. Sapagkat yun ang lihim na nakatago nung nahintay ang tamang panahon sa sukat ng pagpasok sa banal na Espiritu Santo ng Diyos na may laman at may katawan. Pumasok doon ang banal na Espiritu Santo na may katawan na may laman. Na doon siya nang magbibigay nung hinihingi natin na sumasaatin na naman, sumasaatin ang kaharian ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Aalisin ang kamatayan. Aalisin ang kapighatian. Aalisin ang kahirapan. Sino ang magbigay? Alangan naman ang magbigay sa iyo yung espiritu na hindi makikita, na walang laman. Siyempre, papasok siya sa may laman na may katawan sa pamamagitan ng ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riamburansa. Sabagat doon pumasok yung umalis ang banal na Espiritu Santo sa pang 89 human flesh sa katauhan ng ating mahal na hari, Pilimon Ondok Priamburansa. Pumasok ito doon sa kanyang anak. Bakit? Hindi po ako mahiya sapagkat siya po ang umupo ngayon sa kaharian ng Diyos. Siya po ang pinili ng ating mahal na hari, Pilimon Ondok Priamburansa, upang maitupad ang pangako ng Diyos na ang huling Adam nagawa sa espiritu na magbibigay buhay. Pang 89 human flesh. Kaya hindi po ako matatakot at mahiya sapagkat yan po ang plano ng Diyos sa daigdig. Kaya nga mga kapatid, yung kaharian ng Diyos na dito sa bansang Pilipinas
ay amin po itong pinapatunayan. No? Hindi po kami mahiya sapagkat kumplito po ang itinuro, kumplito po ang implementasyon. Kumplito po yung solusyon doon sa isang bansa na nagkakabunga. Na kung ating isipin na sinabi ng Diyos na isinigaw ng propeta Isaias na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. No? Saan? Luwalhatiin natin. Tanong ko po. No? May binanggit doon na lokasyon, direksyon, na malayong silangan sa mga pulo ng dagat, na doon natin luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Ngayon, kung mag-research tayo, mayroon lang 4 na bansa na malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Unang-una, Japan. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Malaysia. Pang-4, yung Pilipinas. No? Pero ang tanong, ang hula, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Ngayon, ang tanong dito po sa bansang Japan, luwalhati ba ang ating Panginoon Kristo? Hindi, sapagkat yan po ay mga Buddhism. No? Dito sa bansang sa Indonesia, ang tanong, niwalhati ba yung pangalan ng Diyos ng Israel? Hindi pa rin, sapagkat yan po ay Indonesian. Lalo na po dito sa bansang Malaysia. Ang tanong, niwalhati ba nila yung pangalan ng Diyos ng Israel? Hindi pa rin. Bakit? Yan po ay Taoism. Pagdating dito sa bansang Pilipinas, ang tanong, niwalhati ba natin ang Panginoong Diyos ng Israel na walang iba, Panginoong Kristo? Tunay po yan. Bakit? Sapagkat dito lang po makikita na maraming naniniwala sa ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, tinawag po tayong Christianism. Na ibig sabihin, naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos. Saan lang yan? Dito lang sa bansang Pilipinas. Kaya nga, binigyan po niya ng palatandaan yan. Ayon po dito sa Isaias 2:8, kung ating basahin po yan. No? Isaias 2:8. Na sabi dito, ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. So yan po mga kapatid. Anong lupain o saang lupain natin ito matatagpuan? Na maraming sumasamba sa gawa ng kanilang mga kamay. Ipinangalan pa dito mga Diyos-Diyusan. Ngayon, research tayo. Ako, hindi po ako mahiya na bansang Pilipinas lang ang nakakuha ko dyan. Bakit? Nandito kasi matatagpuan natin yung gawa ng kanilang sariling kamay na kanilang ninuluhuran at kanilang sinasamba. Ano yung mga gawa ng sariling kamay? Nandyan po yung mamamiri. Nandyan po yung Santo Niño. Marami pang iba ang gawa ng kanilang sariling kamay na kanilang niluluhuran at kanilang sinasamba. Saan po yan makikita? Mula apari hanggang hulo. Puno ng Diyos-Diyusan. Bakit? Kasi ang lupain ay puno ng Diyos-Diyusan. Saan lang yan matatapuan? No? Dito lang po yan sa Pilipinas, mga kapatid, matagpuan. Yung nakahula sa banal na kasulatan. Kaya nga, na-discovery ang ating bansang Pilipinas
March 16, 1523, 21, para maging ganap na maging Christianism ang ating bansang Pilipinas, mayroon po yung 2 years na preparasyon para maging ganap ang ating bansang Pilipinas na Kristyanismo paniniwala. Kung ating idagdag po yan sa 1521 plus 2 years, insakto po yan sa sukat na April 14, 1523, Philippines is a Christian country. So yan po ang ibig sabihin na hindi po kami mahiya na dito po sa bansang Pilipinas, ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang kaharian sa sukat na 1523. Yan po ang sukat sa pagbigay. Sino lang ang nagsigaw dyan? Walang iba. Ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondo Priamonansa. Sapagkat siya po ay ginamit ng Diyos. Doon ba pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos para isigaw niya ang kagustuhan ng Diyos sa isang bansa? Ngayon, kaya nga, pinalabas na ng Diyos na consummatum est, na ibig sabihin sa consummatum est ay natapos na ang gawain ng Diyos sa daigdig. So, ibig sabihin, kung natapos na, sino ngayon ang magsigaw sa istorya ng Diyos? Yung kanyang mga pinili, no? Mula regional, mula provincial, mula municipal, barangay, down to purok leaders. Kasi ang kaharian ng Diyos, hindi po yan relihiyon. Ang kaharian ng Diyos, yan po ay gobyerno ng Diyos. Kagaya ba sa panahon, yung unang mga hari? Sino ba yung nalalaman nating mga unang hari doon sa isang bansa ng Israel? No? Una, si King Saul. Naghari ba doon sa kaharian ng Diyos? Naghari. Sa tagal na 40 years. Nung nagkasala siya, mayroon na namang hari na inilagay ng Diyos sa kaharian. Sino? Si David. Haring David. Nagtagal pa rin si Haring David ng 40 years. Saan po siya naghari? Doon sa Israel. Nung natapos si Haring David, ang pumalit, yung kanyang anak, na naghari na walang iba, si Haring Solomon. No? Saan naghari si Haring Solomon? Sa Israel. Sa loob lamang po ng 40 years. Bakit? Kasi nagkasala sila. Kaya, binago ngayon ng Diyos. Paano pagbago? Inalis ang kaharian at ibinigay sa isang bansa. Kaya ngayon, dito na sa ating bansang Pilipinas, ano pa rin ang isinigaw? Kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede ang kaharian ng Diyos na walang hari na tatayo. No? Kaya yung Diyos, pumili na naman siya na may laman at may katawan na umupo doon sa kanyang trono. Bakit? Kasi ginawa na ng Diyos ang mga bago ang lahat ng mga bagay. Saan niya ibinigay? Pagkatapos sa Ama, dahil siya po ay may lahi, may mga anak, hindi kagaya po ng ating Panginoong Kristo na walang pamilya, walang asawa, walang anak. Kaya yung kaharian ng Diyos, saan niya ibinigay? Doon sa kanyang anak. No? Upang siya ang magpatuloy sa plano ng Diyos. 89, human please lang naman ang pinili, wala nang kasunod doon. Saan na ibinigay? Doon sa kanyang anak. Na siya ang hahawak. Bakit? Kasi gagawin ng kanyang ama na babaguhin ng Diyos. No? Ang kanyang ama. Babaguhin niya ang lahat ng mga bagay. No?
Kung ano ang ating nalalaman na mga batas dito sa una, sa kanyang ama, sabi ng ama, babaguhin niya ang lahat ng mga bagay. Na ang kanyang kapamathalaan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay ibibigay doon sa kanyang anak. So tingnan po natin kung sino ang umupo doon sa kanyang trono. Kasi yan po ang palatandaan. Kaya yung kaharian ng Diyos ay pinagpatuloy ng kanyang anak sapagkat siya po ngayon ang nakaupo doon sa kanyang trono. Na siya po ay guided by Spirit ng Diyos. Guided by Spirit ng Diyos. Kasi, gawa sa Espiritu na magbibigay buhay. Sino yung magbibigay buhay? Ng inatangan ng kanyang ama? Yung anak. Doon sa kanyang anak. Inaatang niya lahat. No? Yung kapangyarihan, kapamathalaan, at ang kanyang kaharian. So yan po yung istorya doon sa isang bansa na kung saan natin marinig ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi po kami mahiya na sabihin sa bansang Pilipinas na ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Yung hinahanap natin, yung pinapanalangin natin palagi, lalong-lalo na po sa ating mga ama noon, ating mga lola, ating mga ninuno, mga lolo, na sumasaamin nawa ang kaharian mo, Diyos. Dumating na. No? Pero ang iba, hanap pa rin ng hanap. Kasi ay talagang hindi man nila sinundan ang direksyon. Kaya ngayon, kung nalaman nyo na, napakinggan nyo na yung direksyon sa banal na kasulatan sa paghahanap ng kaharian ng Diyos, ay nandito na sa ating bansang Pilipinas. Ito na ang pinili ng Diyos. Nandito na. Sapagkat hindi yan maghiwalay ang banal na Espiritu Santo ng Diyos at ang kanyang kaharian. Hindi maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. No? Kasi kung ating isipin na yung unang kaharian mula sa Eden, pangalawang kaharian, yung umalis doon sa Eden, pumili siya ulit ng ikalawang kaharian, yung Israel, umalis na naman doon sa Israel, pumili na naman siya ng isang kaharian, dito na sa ating bansang Pilipinas. Ito na ang kanyang pangako na ni kailanman ay hindi na ito magigiba kailanman. So mapalad po tayo mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga kasamahan po natin sa bansang Pilipinas, mga kapatid natin sa bansang Pilipinas, mapalad po tayo sapagkat nandito na po, narito na talaga ang kaharian ng Diyos, dito na talaga ibinigay, ngunit maghintay po lang tayo sa tamang panahon sapagkat may sukatan. Kaya nga sa Bible, four factors in the Bible. Una-una, propesya, pangalawa, history, at ang pangatlo, ito po yung tinatawag na mathematics, at yung pang-apat, yung pong science or siyensya. So, kailangan gagamit po tayo ng mga sukatan. Ibig sabihin, yung mga numero, mga taon. Sapagkat yan po ay talagang kailangan ng Diyos. Naghihintay talaga ang Diyos ng mga taon, sukatan. Na pagdating sa tamang panahon, yan ang mangyayari. Yan po ang magaganap. Kaya gumamit po siya na paano malalaman at paano makilala ang ating bansang Pilipinas
na maging haring bansa sa buong daigdig? Dahil po sa kanyang ibabahagi sa atin nung tungkol sa deuterium. No? So ang tanong, ano ba itong deuterium? Ang deuterium, yan po yung tinatawag na H2O. Hydrogen to oxygen. So kung natanggal yung matanggal yung oxygen, ang maiwan yung hydrogen, yung H2. Yan yung gasolina. No? Saan matatagpuan yan? Doon lang sa ilalim ng mga bitak. Sa bato, sa ilalim ng dagat. Walang iba na mapalad na binahagian sa ating deuterium, bansang Pilipinas. Pero ang tanong, sino yung magdala? Sino ang magbukas? Yan ang tanong. So kung mag-research tayo, tingnan po natin sa Security Exchange Commission kung sino ang nakapirma doon sa Philippine Deuterium Development and Management and Corporation na siya ang magbibigay buhay para maalis yung kamatayan, maalis yung kapighatian, yung luha at kahirapan. Saan lang yan mag-umpisa? Dito sa Kingdom of God or kaharian ng Diyos. Sapagkat nandoon lahat. Para makilala ang ating bansang Pilipinas, kailangan mailabas muna yung pangako ng Diyos. Natatawagin ng ating bansang Pilipinas na haring bansa. Bakit? Kasi yung nakaupo sa bansang Pilipinas, mga hari at mga reyna. Yan yun ang umupo dyan sa Pilipinas. Kaya nga tinawag, walang ibang bansa na tinawag na mga dato. Ano ba yung unang nakarating dito sa bansang Pilipinas? Mga dato. Na ibig sabihin ng dato, mga hari. Mga hari. Sino yung unang nakapunta rito sa Pilipinas? Si Dato Ifugao. Dito sa Luzon. Pangalawa, si Dato Puti. Yun naman sa bandang Mindanao. Pangatlo, si Dato Marikudo. No? Dito naman sa bansang sa parte ng Visayas. Na ang katumbas sa dato, hari. No? Ngayon, sa panahon natin ngayon, wala nang haring bansa sa buong daigdig. Wala nang nakatayong hari. Bakit? Binago Sabi ng Diyos, gagawin kong bago ang lahat. Anong tawagan na? Presidente. Kaya nga, lahat ng mga bansa, mayroon ng mga presidente. Pero, ibabalik pa rin ng Diyos. Bakit? History repeat itself, man. Kung ano yung nangyari nung una, ay siya yung mangyayari ngayon. At hinahanap ng Diyos yung nakaraan na. Saan yan mag-umpisa? Dito sa ating bansang Pilipinas. Natatawagin ang lahat ng nakatira dito sa ating bansang Pilipinas, mga hari, reyna. Kung dalaga, prinsesa, kung binata, prinsipe. Kasi yan ang tawag sa bansa na yaon. Kasi yan po, o dyan po, maghahari ang Diyos. Kaya nga, doon sa sulat sa Revelation, 16-19 na, hari sa mga hari, Panginoon sa mga Panginoon. Kaya nga, mayroong mataas na hari, yung nasa baba niya, mga hari din. Pero mayroong mataas na tatawaging hari sa lahat. Kung anak ka ng hari, anak ka ng Diyos, kung anak ka ng hari, anong tawag sa'yo?
anak ng hari. Eh kung anak ka ng Diyos, ang tawag sa'yo, anak ng Diyos. Ganun po, mga kapatid. Eh ngayon, umpisa na ang unti-unti po natin malalaman na ang ating bansang Pilipinas ay ito na pala ang mapalad na binigyan ng Diyos kaharian sapagkat mayroon nang nagsigaw. Sino lang ang nagsigaw? Walang iba, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansa. Kaya gumawa siya ng 12 apostles, 70 prophets, at mga ebanghelista, pastor, down to guro. Iyan po ang magsigaw sa bansang Pilipinas na kaharian ng Diyos. Sapagkat yan man ang ginamit ng Diyos na hindi natuloy doon sa bansang Israel. Saan magpatuloy? Dito sa bansang Pilipinas. Kasi nandito na ang Diyos na ating hinihintay. Nandito na. Paano natin makilala kung sino yung nagsigaw sa kaharian ng Diyos? Siya yun. Bakit nandoon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos? Pang-89 human flesh. Mula kay Adan hanggang kay Panginoong Kristo. Hanggang dito sa katauhan ng aming mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Ondok Riambunansa. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat na nanonood ngayon. Mga viewers po namin, maraming salamat po. Pagpatuloy po lang natin ang makinig at manood at unawain po natin na mabuti ng lahat ng mga bagay na nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Hindi porke na kung mabasa po natin ay hanggang doon na lang. Pag nabasa natin ay tingnan po natin ang kilos at galaw sa daigdig at tingnan po natin ang kilos at galaw sa isang bansa na doon niya ibinigay ang kaharian ng Diyos. Kaya ito po ang inyong lingkod sa oras na ito. Walang iba, Haring Roger Pagumpana na nagsasabi na ipagpatuloy lang natin ang makinig para kahit papano ay maunawaan natin kung ano ang ating kalagayan sa bansang Pilipinas at kung ano tayo sa Panginoon. Kaya nga, wala kaming sawa sa pagsigaw sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. So muli, maraming salamat. Maraming salamat po, mahal Hari Pilimon Ondok Riambunansa, at ganoon din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. So, magandang gabi po sa ating lahat.